Ang gamit ng kapatid mo, ninakaw mo pa? Walang pinag-aralan. Ikaw talaga. Pinagnakaw mo. Magnanakaw, magdadahilan ka pa. Magnanakaw. Hindi ako nagnakaw. Ling Xiao. Nagsisisi ako na kinuha kita sa ampunan. Tao? Itapon siya rito. Zimulan gayon. Ang pamilya namin ay wala ng ganitong anak na babae. Ate. Toto lang. Yung kwintas sa bulsa mo, ako ang naglagay. Ikaw, Basta mamatay ka. Ang panganay na anak ng pamilya Lin. Ay Psilon ako na. Lahat ng kayamanan ng pamilya Lin ay magiging akin na. Diyos ko, kung makakaligtas ako. Titiyak kong putulin ang lahat ng ugnayan. Sa pamilyang Lin. Ling Xiao. Kamusta kayong lahat? Ako si Ling Xiao, masaya akong makasali sa Kinyo Cup Design Competition. Ang entry ko ay Grabe ang galing mo sa disenyo. Zhao Yang, imbestigahan mo siya. Ang taong ito ay napakahalaga sa kumpanya natin. Bilis, dalhin sa ospital. Kamusta? Si Boss Gu ang nagligtas sa'yo. Tinawagan na namin ang pamilya mo. Dapat darating na sila. nasaan si Boss Gyu? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Sabi ni Boss Gu, magpagaling ka muna. Pag okay ka na, zaka kayo mag-usap. CJ, Akala ko ba malubha ang sugat mo? Mukhang ayos ka naman. Ling Xiao, sino ba ang kinainisan mo? Xiao, nakita mo ba ang itsura nung sumuga sa'yo? kung sasabihin kong si Ling Xiaopei ang sumaksak sa akin. Ano? Ling Xiao, ngayon nagsisinungaling ka na ng walang dahilan. Fifei pa ang sinisisi mo sa pagkasugat mo? Ling Xiao, alam kong nainggit ka sa kanya. Pero hindi mo siya pwedeng pagbintangan. Kapatid mo siya. Ling Xiao, lalo ka nang nakvavala. Mula nang bumalik ka. Puro kasinungalingan at pambubuli sa kapatid mo. Grabe ang pagka-disappoint ko sa'yo. Ayos. Kayong lahat ang tunay na pamilya. Ako, isang anak na may ina pero walang nag-aruga. Loko ka. Paano mo ko nasabihan ng ganyan? Gusto mo na naman akong saktan? 5 taon akong umuwi, puro palo at mura lang ang natanggap ko sa'yo. Mabuti pa ang hayop, hindi ganyan ang trato. Hindi ko naramdaman. Kahit konting pagmamahal ng ina. Xiao, humihingi ako ng tawad, nanay. CJ, kung ayaw niyo maniwala sa akin, wala na ring saysay. Namanatili pa ako sa pamilyang Lin. Pupwede na tayo. Pupwede na tayo. Ling Xiao,
Gusto mo bang maging katatawanan ng buong Jiangcheng ang pamilyang Lin? Ling Xiao. Kung iwan mo ang pamilyang Lin, wala kang kwenta. Pag-isipan mong mabuti. Tama na, Xiao. May hangganan din ang pagiging pasaway. Kakako kakamontag lang, mainit pa ulo montag. Naiintindihan namin. Kuya, bakit mo siya pinipigilan? Ayaw ba niyang magkatis? Buti nga, sa totoo lang. Pabigat lang naman siya sa pamilyang Lin. Ate, kasalanan ka o lahat. Dapat hindi ko sinabi sa lahat na ikaw ang magnanakaw. Huwag kang magpanggap sa harap ko. Ling Xiao. Kapatid mo yan. Oy. Gayon, PA. Pag gumaling ka na, sisingilin kita. Huwag nang maghintay na gumaling ako. Pwede na tayong mag-cut ties ngayon. Lin Xiao, ang tanging meron ka. Ay dugo naming Lin, wala kang kahit katiting na pagkakahawig sa amin. Lumabas ka lang, ikakahiya mo kami. Hindi tulad ni Feifei. Napakagaling. Ling Xiao, hindi montag PA alam. Nanalo si Feifei sa King Yao Cup Fashion Design Competition. At malapit na siyang i-hear ng group bilang head designer. Dahil lang kay Feifei. Kaya ka iniligtas ni President Gu. Nakakatawa talaga. Ling Xiaofei, na-eliminate ka na nga sa semifinals. Paano ka mananalo ng first prize? Xiao. Ang galing ni Feifei. Lahat ng Lin family nakakaalam. Huwag kang makialam. Kung sa tingin nyo, mas magaling siya sa akin. Kung gayon, putulin mo na ang relasyon natin. Pirmahan mo na ang kasunduan ng pagputol ng relasyon. Hindi, nagbago si Xiao. Hindi na siya katulad ng dati. Nag-activate at sunod-sunod noon. Ano ba ang nangyari? Bakit kailangan niyang putulin ang relasyon sa akin? At sino ang sumaksak sa kanya? Kung may lakas ng loob ka, huwag ka nang bumalik habang buhay. Umalis ka. Parang ibang tao na si Lin Xiao. Pero mabuti na rin. Dahil pinutol na niya ang relasyon sa buong pamilya. Hindi ko na kailangang kumilos pa. Tingnan Montag. Nanay, sa loob ng maraming taon, hindi mo binigyan ng aluwan si Xiao? Pagdating pa lang niya, sinaktan na niya si Feifei. Kung hindi ko siya paparusahan. Paano niya ako igagalang bilang kanyang ina? Yung buwan na iyon, pinatigil ko ang iyong tatay. Kung may ibinigay man pagkatapos. Tanungin mo na lang ang iyong tatay. Tanungin Montag ako? Ang dami kong ginagawa sa kumpanya araw-araw. Patungkol pa sa bahay ang ipapasok mo sa akin? Tanungin mo ang kuya mo. Siya ang nag-asikaso ng mga bagay na iyon. Oy, kuya. Sa loob ng mga taong ito, hindi mo binigyan ng aluwan si Xiao. Ang allowance ni Feifei lang ang inaalagaan ko. Wala akong oras para sa kanya. Kaya, sa loob ng maraming taon, walang sinuman sa pamilya natin ang nagbigay. Kahit isang kusing kay Xiao. Ano? Paano siya nabuhay? Sino ang nakakaalam? Baka ninakaw niya ang mga gamit natin at ipinagbili. Haoran. Wala namang problema. Bakit ka kinakabahan? Kapag wala siyang pera, babalik din siya. Mabuti. Pagdating ng panahon, papaluhurin ko siya kay Feifei at humingi ng tawad. Dapat siyang magsisi sa harap ng buong pamilya. Xiao, baka tama ka. Hindi talaga ito pa ang tahanan mo. Ginu at ginang, may ipinadala ang Gu Corporation. Bakit magpapadala ang Gu Corporation? Ang pinakamayamang pamilya sa Jiangcheng. Noong nakaraang paligsahan, ang Gu Corporation ang nag-sponsor. Siguro. Nakita ni Gu ang aking mga likha. Para kay Feifei ito. Si Feifei ang nagwagi ng unang lugar sa King Awards. Ang galing talaga ni Feifei. Pinadala pa mismo ng Gu Group para imbitahin siya. Nakikinabang lang kami sa'yo. Magandang araw, Marlene ako po ay mula sa Gu Group. Ang executive assistant na si Zhao Yang. Assistant Zhao. Seryoso talaga si President Gu sa party. Kaya pinadalhan ko kayo ng invitation. Ay. Nag-abala pa kayo. May iba pa akong lakad. Sana po ay dumalo si Miss Lin. Ingat po.
Ling Xiao, bakit ka bumalik? Hindi mo ba sinabing tatalikuran mo ang pamilya natin? Es atingin kao. Ayaw niyang iwan ang magandang buhay sa Lin family. Ganito na lang. Humingi ka ng tawad kay Fifei, baka sakali. Payagan ka naming bumalik. Huwag kayong mangarap. Hindi ako hihingi ng tawad. Ate, Huwag ka nang magalit. Kung gusto mo, lumuhod ka at humingi ng tawad sa mga magulang. Wala kang karapatang magsalita. Lin Xiao, ang lakas ng loob mo. Tatay, kalmahan mo muna. Hindi ako naparito para makipag-away. Kukunin ko lang ang report card ko. Wala namang report card. Meron namang invitation mula sa GU. Kaso lang. Hindi para sa'yo, kundi para kay Fifi. Impossible. Sabi ng courier na na-deliver na dito sa bahay. Ikaw ang may pakana nito. Lin Xiao, puro kasinungalingan ang sinasabi mo. Hanggang ngayon, pinagbibintangan mo pa ang kapatid mo. Nakakahiya ka. Sigurado ba kayong siya ang kinuha ng Gyu Group? hindi para kay Fai. Para sa'yo kaya. Ising ka PABA, lahat na lang gusto mong agawin. Akala mo takti engatanga kami? CJ, ayaw niyong maniwala sa akin. Sa party na lang. Malalaman natin ang katotohanan. President Lin, ang galing talaga ng anak mo. Kakakadwata pi alang. Natanggap ang imbitasyon mula sa grupo ng GU. Miss Lin, ang galing mo talaga. Miss Lin, umaasa kami sa iyo sa hinaharap. Sanay kabayan muntak kami. Miss Lin, Boss Lin, kagay ka USA inyo. Mabuti, maligayang pagdating sa lahat ng mga panauhin. Sa selebrasyon ng grupo ng GU. Ngayong araw ay ihahayag natin ang paghirang sa punong disenyador. Iyak na ipapakita sa publiko ang kontrata. Ngayon, anyayahan natin si Miss Lin na umakyat sa entablado. Tabi. Hindi mo ba narinig na ako ang tatawagin para kunin ang kontrata? Ikaw, karapat dapat ka ba? Lin Xiao. Bakit siya nandito? Nakakahiya ka. Ako ang punong disenyador ng grupo ng Gyu. Dahil ako ang gustong kunin ng grupo ng Gyu. Siyempre, haharangin ka. Ano? Ano ba sinasabi mo? Paano pwedeng siya? Sinabi lang ng grupo ng GU na Miss Lin, hindi sinabi kung sino. Posiblen ga. Pero hindi pwedeng siya. Alam kong si Miss Fifei ang nanalo ng unang pwesto. Kung ganong. Yung tunay na anak ay naiinggit sa ampon, sinisira ang selebrasyon. Ate, Alam ko, hindi ka nanalo sa paligsahan, pero ito ay kumpanya. Para sa akin ang selebrasyong ito, huwag mong sirain. Dahil sa inggit. Xiao, tama na. Pag-usapan natin sa bahay. Kung hindi kayo naniniwala, tawagin natin ang assistant ni Boss Gu para mag-anunsyo. Kung sino talaga ang punong disenyador. Assistant Zhao. Si Fifei ang punong disenyador ni Boss Gu. Dai ba, Miss Xiao? Ang tunay na punong disenyador ng grupo ng GU. Ano? Si Miss Xiao ang punong disenyador ng grupo ng GU. Ano? Kaya pala hinarang ng gwardiya. Nakakahiya talaga. Assistant Zhao, baka na kamali ka. Paano pwedeng siya? Si Fifei ang aming unang anak. Walang pagkakamali, Miss Xiao, ay laging magaling sa eskwela at nanalo ng maraming first prize sa mga kompetisyon. Hinahangaan siya ni Boss Gu. Ikaw, siguradong ikaw. Ikaw ang nagbayad sa kanya. Hanggang kailan ka pa magmamatigas? Kung ikaw ang lead designer, bakit hindi mo alam? Ang suot ko ngayon ay galing sa design competition. First prize. Siyempre alam ko. Kung gayon, sabihin mo ang design concept ng damit na ito. Ano? Ako. Hindi ka makapagsalita. Sasabihin ko sa iyo ang damit na ito. Gawa sa silk chiffon fabric, may lace at cutout design.
Round neck para magmukhang mahaba ang liig at may emphasis sa waistline. Ang skirt ay may lace at chiffon na nagbibigay ng elegante at magaang na dating sa babae. Talagang karapat-dapat na lead designer ng Gu Corporation. Siya. Talagang karapat-dapat na lead designer ng Gu Corporation. Magandang araw, Boss Gu. Ako si Lin Yuheng NG Lin Group. Ang Gu Corporation ang leading company sa lungsod na ito. Sana magkaroon tayo ng pagkakataon na makipagtulungan sa inyo. Salamat din kay Boss Lin. Sa paghubog ng isang napakagaling na tao, Boss Gu, kayo ay matagumpay at may kakayahan. Boss Gu, salamat sa party na inihanda ninyo para sa akin. sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan, ako ngayon ay narito para kay Enda Lin Xiao. Ito si Lin Xiao. Maganda ang iyong design, maaari itong maging latest collection ng aming kumpanya kung gusto mo. Matutupad ko ang lahat ng iyong hinihingi. Ito ay 100 milyon. Ay iyong hiring fee. Boss Gu. Sa tingin ko nagkakamali kayo, ako ang nanalo sa kompetisyon. Si Boss Gu, ang aming pamilya, ay isa lang ang anak na babae, at iyon ay si Lin Xiaofei. Paano siya, isang hindi kilalang tao, magiging Lead designer NG Gu Corporation. Sa tingin ko hindi ako nagkakamali kung sino ang nanalo. Hindi ko alam kung anong paraan ang ginamit niya, pero nakuha niyang maging lead designer sa Gu Corporation. Nanay. Sa totoo lang, hindi mo napapansin si Xiao. Siya ay talagang magaling. Nanay. Totoy. Pinapanood niyo lang siyang kunin ang posisyon ko. Kinuha niya ang lugar ko. Kahit patayin niyo ako, hindi ako maniniwala na siya ang chief designer ng Gus. May mali talaga dito. Tama na. Chief designer NG Gus. May mali talaga dito. Tama na. Pagtanggap kay Xiao sa Gus ay tapos na. Anuman ang mangyari, hindi natin siya pwedeng i-cut off. SA halip. Kailangan nating gamitin siya para makipag-ugnayan sa Gus. Kaya. Kahit anong paan ang gamitin nyo, kailangan nyo siyang pabalikin sa akin. Limang taon ako sa Lin family. Ano ba ang nakuha ko sa kanila? Kung hindi ko siya paparusahan, paano siya makikita na ako ang nanay niya? Yung buwan na yun. Pinatigil ko ang tatay mo. Zhang Mama. Young master. Saang kwarto nakatira si Xiao? Dalhin mo ako doon. Tara na. Young master. Actually, SI Miss Xiao. Palagi siyang nakatira sa basement. Ano? Basement? Dalhin mo ako doon agad. Zhang Mama, wala na bang ibang kwarto sa bahay natin? Ganito mo ba siya inalagaan? Second young master. Mali po kayo. Noon po, sabi ni Miss Fifei na nagre-renovate sa taas. Kaya pansamantala lang daw muna si Miss Xiao sa basement. Hindi namin alam na abot ng 5 taon. Huwag mong isisi kay Fifi. Kahit kanon, hindi dapat siya pinatira sa basement. Young master. Ito po ang regalo ninyo kay Miss Xiao noong birthday niya. Gusto na gusto po niya ito, iningatan niya talaga. Zhang Mama, mauna ka na. Ako muna dito. Part-time jobs lang ba ang pinagkukunan niya ng pera nitong mga nakaraang taon? Hier, Ate, kein K. Kein K. Salamat, kuya. Ate, kein K. Salamat, kuya. Fei, lahat ng mga pagkain dito ay paborito mo, pinili ng tatay mo at kuya mo. Totu. Tingnan mo, kumain ka ng marami, pumayat ka. Tara, tagay tayo.
Ito ang pinakamahal na maleta sa buong lungsod. Gusto mo, tak? Pumili ka. Kuya, ang bait mo talaga sa akin. Yang maleta na yan na libo-libo ang halaga. Kaya nating bilhin yan. Feifei, pagdating mo sa ibang bansa, bigyan kita ng credit card ni Mama. Bilhin mo ang gusto mo. Salamat, Mama. Walang kwenta ang bagal-bagal mo. Dali, tulungan mo ang kapatid mo sa maleta. Wala kang ginawang tama. Kuya, nakalihis ang kwelyo mo, huwag ka diyan. Pumunta ka sa tabi at kunin mo ang phone para kuhanan tayo ng litrato. Kuya, mamaya magpisag na ko sa ulo ni na mama at papa. Bilis. Nakalimutan ko na siya rin pala. Kapatid ka o rin pala. Xiao, Yuru, inalala ka upian ka na hindi ka darating. magkasama tayong lumaban, syempre darating ako. Dati lagi mong sinasabi na sasamahan mo ang pamilya mo. Kaya wala kang oras para magkita. Hindi na maulit yon. Dahil ngayon, ako na ang chief designer ng Gu Corporation. Yung pinakamayaman SA Jiangcheng, Gu Corporation? Ang swerte mo naman, makakapagtrabaho ka sa Gu Corporation. Pareho tayong graduate ng isang school. Bakit hindi ako kasing galing mo? Gusto ko rin sanang sumama sa'yo. Pwede, kailangan ko ng assistant. Bukas na lang. Sumama sa akin para mag-apply sa corporation. Talaga? Xiao, ang bait mo. Xiao. Kuya, alam ko marami kang pinagdaanan. Umuwi ka na sa amin. Severed na ang relasyon natin. Huwag ka na magtampo. Alam mo ba kung gaano kayo nag-aalala? Nag-aalala? Parang may pakinabang pa ako sa inyo. Pero ngayon hindi na ako yung taong pwede nilang utusan kung kailan nyo gusto. Huwag kang masyado. Personal ka nang hinanap ni kuya. Ano, PA Beng gusto mo untak? Tumigil ka nga. Pasensya na sa kanila, hindi sinasadya ni Feifei yon. Alam mo namang matalim lang ang dila ni na mama at papa, pero mabait naman. Kaya dapat kong tiisin ang pag-aapi nila? Makinig ka, pag-usapan natin to sa bahay. Ayaw ni Chiang sumama sa inyo. Tingnan niyo ang buhay niyo. Nakatira sa basement, malamig at basa-basa. Tumira ng 5 taon. Kahit ang yaya ay mas maganda ang tirahan kaysa sa kanya, talaga bang nagmalasakit kayo sa kanya? Kuya, sa loob ng maraming taon, talagang hindi kita inalagaan. Mali talaga ako, kuya. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon, kuya. Hindi na kailangan. Hindi ko kayo kailanman patatawarin. Kuya, bakit ka humihingi ng tawad sa ganitong uri ng tao? Kapatid Mo Rincia, paano mo siya nasabihan ng ganyan? Tama na. Huwag na kayong magdrama dito. Wala akong oras para sayangin sa inyo. Yuro, halika na tayo. Xiao. Ikaf. Yuro, ito ang Gu Corporation. Dito tayo magtatrabaho sa hinaharap. Ang ganda. Kaya't magsikap tayo ng magkasama sa hinaharap. Maligayang pagdating, Chief Lin. MS, Lin, sumama ka sa akin. Naghihintay na si President Gu sa opisina. CJ, President Gu, dumating na siya. Maligayang pagdating sa Gu Corporation. salamat President Yu. Ito ang aking matalik na kaibigan. Gusto ko siyang maging aking assistant. Pwede ba? Walang problema. Ikaw ang bahala sa iyong team. Kumusta, President Gu? Ako si Tang Yuro. Fashion design din ang aking major. Sana bigyan mo ako ng pagkakataon para makapagtrabaho ako kasama si Chiao. Maligayang pagdating sa Gu Corporation. Salamat, President Gu. Sisiguraduhin kong matulungan si Chiao. Halika, ipapasyal kita sa kumpanya. CJ, Kumusta, President Gu at Chief? kumusta? Umupo kayo. Sa kumpanya, mayroon kang pinakamataas na kapangyarihan. Maaari kang pumasok at lumabas ng libre. Sa anumang palapag ng kumpanya at ang iyong trabaho, ay maaaring i-report ng direkta sa akin nang walang pagdaan sa iba. CJ, Nga pala, yung damit na yung dinisenyo dati. Ang order ay lumampas na sa 1,000,000. talaga? Ang ganda naman. Kaya ang aming kumpanya ay kamakailan lamang ay kumuha ng proyektong pakikipagtulungan sa ibang bansa kailangang i-disenyo. Ang cook at komportableng estilo para sa mga middle-aged at matatanda. Sana'y maglaan ka ng oras para mag-survey at mangalap ng datos. Siguradong tatapusin ko ang trabaho. Ate, tulungan kita sa mga yan.
Gusto ng kumpanya namin gumawa ng simpleng interview. Gusto ng kumpanya namin magdisenyo ng komportableng damit para sa inyo. Hindi ako bumibili ng insurance. Tingnan mo, hindi ako bumibili ng insurance. Nay, hindi ako nagbebenta ng insurance. Ate, sandali lang, tingnan mo po. Huwag na, meron ako niyan. Gusto ko lang sanang itanong para sa edad niyo po. Tita, Neng, may boyfriend ka na ba? Ipapakilala kita sa pamangkin ko. Matangkad at gwapo. Mataas pa ang pinag-aralan. wag na po, tita. Wag na. Ano na ang gagawin? Isang araw na, ilan lang ang. Pumayag na sumagot sa survey. May naisip na ako. Tara. Magrehistro at mag-fill up ng forms. Libreng itlog at gatas. Halika, bilis. Isa-isa, pumila ng maayos, lahat may makukuha. Pumila ng maayos. Xiao, ang mga Lin ay nandito na naman. Ika-10 bises na ito, ayaw talaga nilang umalis. Hindi na namin mapigilan, kaya tinawag ako. Para bumaba ka at tingnan. Xiao! Bakit kayo nandito na naman? Xiao, alam ni Kuya na mahilig ka sa disenyo. Ito ay espesyal na pinadala ni Kuya mula sa Italy. Materyales para sa disenyo. Hindi ko na kailangan ang mga ito. Lin Xiao, huwag kang masyadong mayabang. Alam mo ba kung gaano ito kamahal? Kahit si Fifei, wala nito. Ano ngayon? Dapat ba akong maiyak sa tuwa? At lumuhod para magpasalamat? Tingnan mo, talagang walang utang na loob. Hindi karapat-dapat maging kapatid ko. Xiao, hindi ganoon ang ibig sabihin ni Kuya. Siyempre, alam ko. Dahil ang isang taong hindi karapat-dapat, laging sa kanyang kapatid. Naghahanap ng kasiyahan. Napansin kong ilang araw ka nang wala sa bahay. Lalo kang walang respeto sa kuya mo. Lalo kang nagiging bastos. Kasi naman, kayo ang may kasalanan yan. At ikaw, lingauyuan. Sasabihin ko sa'yo, ayaw na kitang makita muli. Xiao! Mali na ako, Kuya. Hindi na kailangan. Uulitin ko. Hindi ako tagalin, wala akong koneksyon sa inyo. Tingnan mo yung ugali niya. Kunting sabi lang umalis na. Hindi ko alam kanino niya nakuha yan. Ikaw ang kuya niya. Pero hindi ka rin magandang halimbawa. Hindi na ako pupunta dito. Kung gusto mo ikaw na lang. Xiao, kahit anong gawin mo sa akin sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para bumawi sa'yo. Xiao, hindi ka pa uwi? Gabi na. Pagkatapos ko lang ito, uuwi na ako. Mauna ka na. Ang dami mong ginawa buong araw. Sige, mauna na ako. Boss Gu, bakit ka nandito? Tingnan ko lang ang progress. Malapit nang matapos. Maganda. Ang sipag mo. Magpahinga ka ng maaga, alis na ako. CJ, Napakagaling ni Chief Lin. Inaabangan namin ang iyong obra. Xiao, ipakita mo sa lahat. CJ, Anong nangyari? nawala ang design ko. Nasaan ang backup? Masyadong nagmamadali kasi tayo. Walang backup. Imbestigahan niyo. Alamin niyo kung sino ang naglalaro sa Gu Corporation. Malugod namin tinatanggap ang mga kaibigan mula sa media. Sa aking press conference. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang aking bagong likha. Et sama-sama nating saksihan. Design ko yan. Bakit nasa kanya? Siming, ano ba talaga ang nangyari? Mukhang may taksil sa kumpanya natin. Hindi kailanman nangyari ito dati sa kumpanya. May problema. Nagkaroon ng press conference ang Lin Group. Bumagsak ang stocks natin. Ito. Hindi pwede ito. Malulugi tayo ng malaki kung magpapatuloy ito. Kailangan nating mag-isip ng paan at mabilisan. Gu, kailangan ko na makatwirang paliwanag at kasagutan. Sino ba talaga ang kumuha ng draft? MS Lin, hindi kaya ikaw ang nagbigay ng palihim.
ng disenyo sa Lin Group? Xiao, ikaw din ay miyembro ng pamilya Lin. Bagamat ako ay tagalin, pero pinutol ko na ang relasyon ko sa kanila. Malinaw kong nakita na may pakikipag-ugnayan ka sa mga tagalin. Ang pakikipagkita ko sa kanila ay para sabihin na huwag na nila akong gambalain. Bakit ka namin paniniwalaan? Dahil ako ay naniniwala sa kanya. Bago tayo magkaroon ng ebidensya, huwag nating ituro ang sisi sa kapwa natin. Huwag kayong mag-alala. Lilitasin ko ang katotohanan. Bibigyan ko kayo ng kasagutan. Nasuri na ba ang hisi? Nasira ang CCTE, pero pinag-aralan na namin ito. Imbestigahan agad at iulat ka agad kapag may nahanap. Umuwi muna kayo at hintayin ang balita. Paano nangyari ito? Sa huling gabi ng pagtatapos ng disenyo, tayo lang dalawa. May isa pa. Sino? Ang Euro. Hindi pwedeng si Yuru. Magkakilala kami mula pa noong high school. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Hindi niya kayang gawin ang ganitong bagay. Nagbabago ang tao. Hindi ako naniniwala. Maliban kung may ebidensya kang maipakita. Naglagay na ako ng pain. Malapit nang malaman ang katotohanan. Anong inisip Montag? Wala. Anong nangyari sa iyo? Nabalitaan ko na ang tungkol sa disenyo. Paano napunta sa kamay ng ampon? Huwag kang mag-alala. Kahit nasira ang kisses. May paraan si Gu. Anong paran? Sinabi ni Gu na may pinadala na siyang kumuha ng footage ng kisses. Malapit na itong ma-access sa kanyang computer. Mabuti naman, magtatrabaho muna ako. Tang Yuru. Sana hindi ikaw yun. Hulihin mo siya. Hindi ko inaasahan. Ikaw pala. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Ate Pfeiffer, may problema. Ano biayan, bakit ka nagpapanik? Nahuli yung ta, ano na? Baka isumbong niya tayo. Tanga talaga. Huwag kang mag-alala, hindi niya yan gagawin. Tulungan mo ako sa isang bagay. Pero kailangan mong patayin. Huwag mong aminin na ako ang nag-utos. Yung pera? 1,000,000 ito. Ito ay perang hindi mo makukuha kahit 10 taon ka pa sagos. Kahit makulong ka, marami akong paraan para may labas ka. Pero kung isusumbong mo ako, alam mo ang kahihinatnan. Gets ka o. Basta sundin mo lang ako, gawin mo ang sinasabi ko. Hindi ka mawawalan. Kapag nakuha ko na ang Gus Group, ikaw ang magiging chief designer. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita, bantayan mo si Lin Xiao. Magsalita ka. Sino ang nag-utos sa'yo? Ayaw ko. Alam mo ba na ang pagnanakaw ng trade secrets ay isang malaking krimen? Kung isusumbong mo ang mastermind, baka maawa pa ako sa'yo. Maawa sa akin? Ano ang pinagtatawanan mo? Valang mastermind. Hindi ako sang-ayon. Ilang taon na akong nagtrabaho para sa kumpanya. Bakit siya, isang batang babae lang, ay binigyan ng maming pribilehyo? Hindi ito dahilan para ipagkanulo mo ang kumpanya. Palaging patas at transparent ang kumpanya. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit mo ipinagkanulo ang trade secrets? Kung ayaw mong magsalita, mag-isip-isip ka na lang sa loob. Dalhin mo na. Sabi ko na nga ba, hindi si Tang Yuru ang traitor. Hindi pa nahuli ang mastermind. Kailangan pa rin maging alerto. Mag-iingat ako ng doble. Late na, ihahatid na lang kita. Hindi na, kaya ko na mag-isa. Paalam.
Ere. Aray, may nabangga. Aray, ang sakit. Ikaw talaga, tatlong matandang lalaki. Paano ka nagmamaniho? Okay ka lang, binata? Nabali ang braso at binti ko dahil sa'yo. Payakan Montag. Ikaw ang humigad yan, hindi kita nahawakan. Ano? Nabangga mo ako, tapos magdadahilan ka? Tingnan niyo ito. Nabangga ng matanda ayaw aminin. Wala na peng hustisya? Bakit ganito ang matanda? Matanda na, nabangga ayaw pang aminin. Mga kasama, normal lang ang pagmamaniho ko. Magkakanan lang sana ako. Bigla siyang sumulpot. Diretso siyang humiga. Mukhang scammer ito. May ebidensya ka ba? Walang ebidensya. Kaninang uwi lang yan. Double ang bayad sa emotional damage. Kung sigurado kang nabangga kita, tumawag tayo ng pulis. Hayaan nating sila ang humusga. Ang sakit talaga. Nabangga ng matanda, ayaw pang aminin. Sana'y katotohanan niyo ako. Dalhin na siya sa ospital. Uunga, paano kung may complications? Pwede rin sa ospital. Ingnan natin kung saan siya nasaktan. Ang mahal ng kotse niya, dapat lang singilin ng malaki. Hindi naman ako unreasonable. Pwede na rin ang bayad na lang. Magano ba? 1 milyon? Magnanakaw ka ba? Dapat magbayad kapag may nasaktan. Dead spot ang lugar na to. Bayaan mo na lang para walang gulo. Et saka, sino bang nakakita na hindi mo ako nabangga? Ako ang nakakita. Sinadya mong humiga sa harap ng kotse ni Lolo. Nakita ko ang pag-scam mo. Sino ka, batang babae? Huwag kang makialam. Wag kang pakialamara. Dapat tumulong kapag may mali. Nakita ko ang panloloko mo. Magkasabwat sila. Huwag kayong maniwala. May ebidensya ako. Kabuluhan. Anong makukuha mo diyan? Gusto mong ipakita sa lahat. Ay kao. Naku, Tingnan nyo, walang sugat ang paa. Scam lang ito. ang kapal ng mukha mo. Bata KPA, ng scam ka na. Nakakahiya. Tawagan na ang pulis, para hindi na siya makapanloko pa. Tumawag ka agad ng pulis para hindi na siya makapangikil. Ang tigas ninyo, hintayin ninyo ako. Kapag muling nangikil ka, babatuhin kita sa tuwing magkikita tayo. Salamat, bata. Walang anuman, Lolo. Dapat lang. Talagang nakunan mo? Peke lang, tinakot ko lang siya. Hindi ko inakalang maniniwala siya. Matalino pala ang batang ito. Kung wala ng problema, Lolo, aalis na ako. Salamat, bata. Paalam, Lolo. Bata, ano ang pangalan mo? Bata? Lolo. Lolo, okay ka lang. Okay lang. Saan ka? Kumain ng saging. Ziming, salamat sa tulong mo, bata. Kung hindi, naisahan na ako. Talagang dapat siyang kasamahan. Si? Gusto mo bang ipakilala sa iyo? Para saan ang ipakilala sa akin? Ikaf, matanda ka na. Laging abala sa trabaho. Hindi ko alam kung kailan. Makakahanap ka ng apo kong babae para sa akin. Sa tingin ko, maganda ang babaeng iyon. Lolo, may gusto na ako. Zeno? Anong pamilya ang babae? Kasing ganda at mabait ba na nakilala ko? Sasabihin ko sa iyo, buwisit ka, sigurado ako sa paningin ko. Walang problema dito. Sige, pinakamagaling ang paningin mo, Lolo. Pero balak ko sa karawan ko. Dahil ko mo. O kaya, dalhin ko rito ang babaeng iyon. Paghambingin natin kung sino ang mas magaling ang paningin. Sige, paghambingin natin. Visit ka. Kain tayo. Ngayon ay ika-negatibo, 80 kaawan ni Lologu. Ang mga dumating ay mayayaman at makapangyarihan. Kumpara sa kanila, maliit lang ang aming pamilya. Kaya ngayon, kayong lahat. Mag-ingat sa bawat salita at kilos. Talagang mayaman ang pamilya Gu, napakaraming importante ang dumating. Unang bises ko itong makita. Kung hindi, paano naman ang tatay natin? Gagawin niya ang lahat para makipagtulungan sa Gu Corporation. Sayang lang hindi natutuloy. Kasalanan ni Lin Xiao. Tara. Hindi ba si Ate Fai ito? Ang ganda ng suot mong kipaw ngayon. Kitang-kita na mamahalin ang tela. Tanging si FCT lang ang bagay dito. Siempre naman. Ang shoe brocade na ito ay pinaghirapan ng kuya kong makahanap. Napakamahal ng tela na ito, mahirap mabili kahit ng ginto. Nga pala, narinig nyo ba, may kasamang babae si Boss Gu ngayon? Hindi nga? Si Boss Gu may kasamang babae.
Ang tagal na ni Boss Gu, hindi siya lumalapit sa babae. Hindi nyo kayang mainggit, ang kasama ni Boss Gu ngayon. Ang ganda-ganda, pero ano naman kung maganda? Kaya bang tapatan ang kagandahan ni At Feifei? Titingnan ko kung sino ang nangahas na agawin ang atensyon ko. Ang ganda. Ikaw muna maglibot-libot, hahanapin ko muna si Lolo. CJ, Talagang bagay na bagay, ang puting kipaw na ito ay mas maganda pa kaysa kay Lin Xiaofei. Ang ganda ng pagkakagawa at borda, parang diwata. Ikaf na naman. Ling Xiao. Ete, matagal na tayong hindi nagkita. Ano bang nagmamadali ka? ano ba talaga ang gusto mo? Hindi ko akalain na gagamitin mo si Boss Gu para umangat. Hindi ka ba mabubuhay ng walang lalaki? Huwag kang magsalita ng masama. Ano? Tama ba ako? Ito ay birthday party ni Lolo Gyu. Hindi ito teritoryo ng pamilya Lin. Payo ko sa iyo, huwag kang magulo, baka ikaw pa ang mapahiya. Pamilya na kaya? Ano ang pakikipag-usap mo sa akin? Walang modo, isa ka lang na itinakwil ng pamilya Lin. Feifei, ano ang nangyari? Gusto ko lang sana umuwi si ate, ayaw niyang tanggapin. Sabi pa niya, hindi ito teritoryo ng pamilya Lin, at dapat daw kaming maging mahinahon. Lin Xiao, huwag kang magmalabis. Huwag mong isipin na sa tulong ng Gu Corporation ay magiging rina ka. Paalang kay Boss Gu, nakakatuwa at madali kang lokohin. Pag nawala na ang interes niya, itatapon ka lang niya. Tama na. Nasa labas pa tayo. Nakakahiya naman ang mga sinasabi ninyo sa kapatid ko. Nga kuya. Huwag ninyong pag-awayan dahil sa akin. Ling Xiao. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka naman siguro nandito para apihin ang pangalawa mong kapatid. Hindi po mama. Hindi ako inapi ni ate. Lin Xiao, tingnan mo ang itsura mo ngayon. Papa. Si Xiao ngayon ay kasama ni President Gu. Kaya pala, nakakapit ka na sa Gu family. Gusto mo kaming iwan? Hindi pwede. Dugo ng aming pamilya ang nasa iyo. Ngayon mo lang naalala na dugo ng Lin family ang nasa akin. Tama na. Huwag ninyong sobrahan ang drama. Pagkatapos nito, umuwi ka na. Oo, Xiao. Mag-isa ka sa labas. Nag-alala ko ka sa'yo. Impossible. Naputol na ang relasyon natin. Ling Xiao. Huwag kang magmalaki. Ling Xiao. Ganyan ka makasalamat? Hindi ka biyaan natatako na ibang ka ni President Gu? Kilala si President Gu bilang mabuting anak. Kapag nalaman niya ang ginagawa mo sa amin, palisin ka niya sa Gu Corporation. Ano NG pinakabayan ninyo? Anong ginagawa ninyo sa birthday party ko? Lolo Gu, hindi namin sinasadya. Naabala ang party ninyo. Ito lang kasing walang utang na loob. Napakasama ng ugali. Ikaw pala. Nagkita ulit tayo. Ikaw pala si Lolo Gyu. Kumusta na po ang kalagayan niyo? Mabuti na ako ngayong nakita kita. Kailan pa sila nagkakilala ni Lolo Gu? Kilala Montag sila? Lolo, hindi ko sila kilala. Lin Xiao, ako ang tatay mo. Lin Xiao, ganyan ka magpasalamat? Hindi ka ba natatakot na pagtawanan ka? Sino ang mangahas na pagtawanan ang pamilya Gu? President Gu. Lolo Gu, huwag po kayong padala sa kanya. Hindi pa naman ako ulyanin. Pero kayo, mas bata sa akin pero bulag. Itinuring ninyong ginto ang basura. Sabi ni Xiao, hindi niya kayo kilala. Zhao Yang. Palam. Sige na po kayo. Anak, napahiya ka. Ngayon, andito ako, walang mang-api sa'yo, ang pamilya Gu. Ang magiging pamilya mo. Salamat po, Lolo. Anong salamat? Ako dapat ang magpasalamat sa'yo nung araw na. Tumulong ka sakin. Basta, ikakasal ka na aapo ka o. Ano po? Kanino ako ikakasal? Ay, hindi, ibig kong sabihin. Huwag na tayong magpasalamatan, nakakalito. Sige po, Lolo, susundin ko po kayo. Ipapakilala ko sa'yo ang apo ko. Hoy, Batang Tu, lumapit ka agad. May importante akong sasabihin. Lolo, Ito ang apo kong si Siming. Ito naman ang babaeng si Xiao na tumulong sa akin. ikaw pala ang tumulong sa lolo ko. Maraming salamat sa iyo. Magkakilala pala kayo, mas madali na.
Bukas, magpakasal na kayo sa munisipyo. Lolo, huwag po kayong magbiro, hindi pa kami sure sa isa't isa. Hoy, ayaw mo pa? Sasabihin ko sa'yo. Si Xiao ang napili kong maging apo ko. Kung hindi mo siya pakakasalan, hindi kita patatawarin. Ang tigas ng ulo nitong bata, mukhang kailangan ko siyang tulong. Lolo, ano ang nangyayari? Ayos ka lang. Lolo. Tubig. Kumusta na si Lolo? Xiao, pesensya na. Okay lang po, Lolo. Ginawa mo lang ang dapat. Okay lang ako. Grabe ka naman po. Ay, nadumihan ang damit. Samahan mo siyang magpalit ng damit, baka may makakita. Nakakahiya. Lolo, okay na ako. Ikaw kumusta ka na? Okay lang, hoy, samahan mo na si Xiao. Sa itaas para magpalit ng damit. Sige na. Puro pajama, di naman ito pwedeng isuot sa labas. Binibini, magpalit na po kayo. Xiao, ang ganda ng damit na to, bagay sa'yo. Ang ganda nga po, Lolo. Pero paano ako uwi nito? Anong uvi? Dito na ang bahay mo, malaki naman ito. Maami pang kwarto, pwedeng saan ka man matulog. Lolo, huwag kang magbiro. Siyaw, ihatid kita pabalik. Hayop ka, pero sa wakas may kasama na ako. Papaalisin mo siya? Ang hirap ng buhay ko bilang matanda. Ngayong araw, wala kayong pakialam sa akin. Lolo, Ayaw akong pansinin ng mga kabataan. sasamahan kita makipag-usap. Mabait talaga si Xiao. Hindi tulad ng iba, puro sakit ng ulo lang ang dulot. Lolo, napakagaling ni Gu. At tulad ni Gu, napakabuti niya. Tiyak na magiging mabait siya sa iyo. Ano ba ang silbi ng kagalingan kung hindi naman ako makakasama araw-araw? Gusto ko ng kasama. Kailan mo ako bibigyan ng apo para may makarga ako? Masaya sana ako. Lo. Hayop ka. Mali ba ako? Kailan ka mag-asawa para may apo ako? Pero saan ako kukuha ng mapapangasawa mo? Ito na, Xiao. Okay lang ba sa iyo? Lolo, ang saya mo talaga. Lalo kitang nagugustuhan, totoo ka at mabait, masayahin ka. Late na, matulog na kayong dalawa. Sige na. Lolo, sasabihin ko sa'yo. Lolo, Sige na. Xiao, bigla akong sumasama ang pakiramdam. Lolo, nasaan ka? Pupuntahan kita agad. Nasa ikatlong palapag, pangalawang kwarto sa kaliwa. Sige Lolo, pupuntahan kita agad. Ikatlong palapag. Lolo, nandyan ka ba? Lolo, Anong lolo? pasensya na Gu, mali ang kwarto, wala akong nakita. Wala akong... Ano ito? Tiyak na gawa ito ni Lolo. Lolo Gu. Magsumikap kayong dalawa, para may apo na ako agad. Ngayong gabi, ikaw sa kama, ako sa sofa. Hindi, boss ka, dapat ikaw sa kama. Sa totoo lang. Pwede tayong dalawa sa kama. Ang gwapo mo talaga, kaya maraming babae. Nag-aagawan para kay Gu. Sana araw-araw, paggising ko, nakikita kita.
Xiao. Bakit ka nandito na naman? Sinabi ko na last time, ayaw kitang makita. Xiao, buong gabi kang wala sa bahay kahapon. Saan ka pumunta? Hindi kaya naghintay siya sa baba buong gabi para sa akin. Kaysa pakialaman mo ako, umuwi ka na lang at asikasuhin mo kapatid mo. Xiao. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa kapitan mo at ni Fife na nagpaparamdam sa iyo ng galit sa pamilya. Perit kagabi, sinabi ni Papa na umuwi ka na, ibig sabihin nun, mahalaga ka sa kanya. Wala ako sa puso niya. Ginagamit lang niya ako para makakuha ng pakinabang mula sa Big Corporation. Sa isip niya, laging negosyo ang pinakamahalaga. Hindi nga kailanman. Ipapahalagaan ang buhay ko. Kahit na ano pa, tatay mo pa rin siya. Hindi mo dapat siya ganyanin. Kanina, may konting kagalakan pa ako. Akala ko talaga concerned ka sa akin. Kung sasabihin mo ulit siya, umalis ka na. Xiao. Pumunta ako dito para sabihin sa iyo, nitong mga nakaraang taon. Kami ang may kasalanan sa iyo. Unti-unti kong babayaran ang utang ko sa iyo. Kahit anong gawin mo sa akin, ikaw pa rin ang kapatid kong Ziling Aoyuan. Bahala ka. Ginoo, naayos na ang CCTE. Magaling, ayos. Gusto kong malaman kung sino ang nanaksak sa kapatid ko. Ginoo, ito ang video noong gabi ng Setyembre 1-0. Tingnan mo, palakihin pa ang screen. Sige, okay. Zia pala? Kuya, nakauwi ka na. Zang mama. Gino. Nasaan ang mga magulang ko? Kakalabas lang po ng amo. Ang Al, lumabas para mag-afternoon tea. May sinabi ba kung kailan sila babalik? Hindi ko piyo alam. Hindi po sinabi sa akin ng amo at Al. Sige, alam ko na. Kuya, mamayanan ka, kumain ka na dito. Lulutuan kita ng paborito mong pig's feet soup. Wala akong oras. Huwag mo akong hintayin. Ano ba kay kuya nitong huli? Palaging busi o may ginagawa. Parang iniwasan niya ako. Zang mama. Napapansin mo ba, parang iba si kuya nitong huli? Hindi naman. Kuya, napansin ko ang lamig mo sa akin nitong mga nakaraang araw. Parang sinasadya mong lumayo sa akin. May kakaiba. Kanina, pumunta ako kay Linsiao. Pagbalik ko, ganito na. Baka may nalalaman na siya? Imbestigahan Montag ka. Ano ba ang mga ginagawa ni kuya nitong mga nakaraang araw? Oo. MS Lin, may resulta na ang ipin-investigate mo. Sabihin mo na, kanina, pumunta ang kuya mo sa monitoring room ng Homeowners Association. Hinahanap niya ang mga sirang footage noong nakaraang buwan. Tiyak na alam na ng kuya mo ang katotohanan. Kakauwi lang niya para makipagkita sa mga magulang. Baka balak niyang sabihin sa kanila ang totoo. Hindi pwede. Dapat hindi siya makapagsalita sa kanila. Kung hindi, matatanggal ako sa pamilya. Kuya. Kung alam mo na ang katotohanan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Kung ano man ang mangyari sa iyo. Kuya, ihahatid na kita sa huling hantungan mo. Ayos ka lang, Bea? Anak ko, Umiyak. Iyakan ka ng iyakan. Wala namang silbi ang pag-iyak. Nanay, ang mahalaga ay ingatan mo ang sarili mo. Huwag naman sanang malaman ko kung sino ang may gawa nito. kuya, sino ang gumawa nito sa iyo? Fai, anak. Ang Kuya Montag. Fai, kumapit ka. Alam kong masakit ito para sa iyo. Gusto rin naming malaman kung sino ang may kasalanan. Sayang, walang CCTE sa lugar na iyon. Hintayin na lang nating gumising si Gaoyuan para malaman. Huwag kang mag-alala, sinabi ng doktor na naagapan ang pagdala sa kanya. May ava ang Diyos. Mabuti naman. Sana ay okay lang si kuya. Ling Aoyuan. Wag ka sanong magasing.
Doktor, kamusta ang anak ko? Nailigtas naman ang buhay niya. Naku, pero malubha ang tama sa ulo niya. Baka hindi na siya magising. Paano nangyari ito? Doktor, may paraan pa, di ba? Doktor, pakiusap, iligtas mo ang anak ko. Ginawa na namin ang lahat. Nasa tadhana na niya ang susunod. Salamat, Doktor. Miss Xiao, naaksidente ang kuya mo. Nasa ospital siya at hindi nagigising. Samahan kita. CJ, Ling Xiao, ikaw na malas. Anong ginagawa mo dito? Araw-araw ka namin pinapauwi. Pero ikaw, puro ka na lang SA Gu Corporation. Ngayon, nagkasakit si second brother. Nagpapanggap ka pa rito? Baka ikaw ang may gawa nito. Kung hindi siya pumunta sa'yo, hindi siya mababangga. Ganito mo tratuhin ang sarili mong anak na babae. Pinagbintangan mo pa si Xiao sa aksidente ni second brother. Presidente Gu, bakit po kayo nandito? Xiao, hindi ganun. Makinig ka muna sa akin. Dahil nasaktan lang ang nanay mo nang makita ang kondisyon ng kapatid mo. Ayan niya nagawa yon. At Xiao, masaya ako na pinuntahan mo siya. Alam kong mahal mo pa rin ang pamilya natin. Presidente Lin, hindi ako nandito para magkwentuhan. Dadalhin ko si second brother. Saan mo siya dadalhin? May pinakamagandang medical facilities ang Gu Corporation para sa recovery niya. Huvak, umalis ka. Ayaw namin ng tulong mo. Paano kung pipilitin kong dalhin siya? Naku, Presidente Gu, ito ay aming family matter. Huwag kang makialam. Ako? Si Xiao ang napili kong apo-in-law. Sino man bastusin siya, kalaban niya ako. Kung ayaw siyang tanggapin ng pamilya mo, papirma ako ng severance agreement para sa kanya. Zhao Yang, bigyan Montag sila NG Severance Agreement. Lolo Gu, Baka naengkanto ka ng babaeng yan? Wala kang karapatang magsalita. Ito ang severance agreement mula sa abogado ko. Legal ito. Pirmahan nyo. Xiao, ako ang ama mo. Ganito ka katigas? Kapat dapat ka bang maging ama? Ilan sa inyo ang tunay na nagmamahal sa kanya? Lumaki siya sa amin. Kumain at tumira siya sa bahay namin. Hindi naman namin siya pinabayaan. Walang utang na loob. Mas mabuti pang mag-alaga ng aso kaysa sayo. Gusto nyo ng accounting? Tara, usapin natin. Magkano ba ang nagastos ko sa inyo? Kaya mo bang bayaran ang utang na loob? May utang na loob ako sa'yo sa pagpapalaki. Pero hindi sa pag-aaruga. Hindi ako pinakain o binihisan ng maayos. Wala kang pinagsasabi. Akala Montag pa may utang kami sayo? Alam mo namang totoo ito. Pagdating ko sa inyong pamilya Lin, agad na pinutol ang aking allowance. Sa loob ng 5 taon sa pamilya Lin, ako ay nabuhay sa pamamagitan ng part-time jobs. Kabuang 8,000, ito ay 10,000. Ang natira, ituring na lang na interes. Xiao Alam ng tatay na nagkamali siya. Patawarin mo na siya, okay? Xiao, magsalita ka ng maayos. Ngate. Tumahimik ka. Noong ako ang humihingi ng tulong sa inyo. Ano ba ang itsura ninyo? Ngayon na gusto ninyo maghiwalay. Hindi ba't yun ang gusto ninyo? Bakit ba ang hirap mong pakiusapan? Kung wala lang ang pamilya Gu, papatuhin kitan gayon. Huwag nang magdaldal, pirmahan mo na. Ngayon pa lang, ito ang sasabihin ko, kung hindi ninyo pipirmahan. Bukas, pababagsakin ko ang pamilya Lin. Lolo Gu. Ito ay usapin ng pamilya Lin. Masyado naman kayong nakikialam. Ang haba ng kamay ninyo. Hindi ako miyembro ng pamilya Lin. Narinig mo na? Pirmahan na. Manager Gu, tatay, ang kakayahan ng pamilya natin. Hindi kayang pantayan ang Gu Corporation. Bala na peng. Pag-isa, pirmahan na muna. Ang usapin ng kolaborasyon ay pag-usapan na lang mamaya. Pirmahan na. Baka sa hinaharap, tanggapin na tayo ni Xiao. Umalis na tayo. Xiao. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba, ang pinakamahusay na kumpanya ng fashion design sa mundo, ang Naigaw, ay magdadaos ng kompetisyon sa ating bansa. Zabi Mila, Ang mananalo ay makakatanggap ng suportang pondo mula sa ibang bansa. Hindi ko alam kung sino ang ipapadala ng kumpanya. Syempre naman. Si Chief Lin ang lalaban. Ako? Akala ka o assistant ni Chief Lin. Pwedeng makipagkompetensya ang assistant kay Chief Lin. Narinig ko, magkaklase sila ni Chief Lin. Sa parehong paaralan. Sayang lang, malayo ang agwat ng kakayahan nila. Yuro, halika rito.
Ano yon? Ganito na lang ang design competition ng naigaw. Ikaw ang ipapadala ng grupo para lumaban. VDBA talaga? Kung ibinigay ni Manager Gu ang karapatang ito sa akin, ako ang magde-decide kung sino ang lalaban. Ang ganda. Salamat Xiao. Sisikapin kong mabuti. Nagkamali ba ako kay Chow? Busy ka. Ano yun, Boss Gu? Ang top global fashion company ay magdadaos ng kompetisyon. Alam mo to, di ba? Alam ko, Anong plano mo? desisyon ko na si Yuro ang magrepresenta sa kumpanya. Kasabay ko siyang pumasok sa kumpanya, naging assistant lang siya. Panahon na para masubukan siya. Ito ay isang pagkakataon na kilala sa buong mundo. Mas gusto naming ikaw ang sumali at sa Pamilya Lin. Ang kanilang representative ay si Lin Xiaofei. Si Ling Xiaofei ang representative. Eh. Mukhang wala ng ibang tao ang pamilya Lin. Kaya, inaasahan namin kayo ang magrepresenta sa Gu Group para talunin ang Pamilya Lin. Pero si Yuro, Ako na ang bahala sa kanya, ikaw maghanda para sa kompetisyon. si Jay. May anunsyo ako tungkol sa kompetisyon ng Naigaw Company. Desisyon ni Boss Gu, si Chief Lin, ang magre-representa sa Gu Group. Link Xiao. Niloloko Montag ako. Ang kompetisyon ay may prelims at finals. Sa prelims, kailangan mo mag-disenyo ng gown based sa mga previous works ng Naigaw Company. At sa finals, ang prelims design ay gagawing aktual na damit. Ito ay ipapakita sa publiko. Ibang-iba ito sa dati, medyo mahirap. May tiwala ka ba? Hindi na ako aatras dahil tinanggap ko na. Sige, sabihin mo lang kay Zhao Yang kung may kailangan ka. CJ, Boss Gu, bakit hindi ka pa umuwi? Mas mabilis kang matatapos kung may kasama kang mag-ayos. Pwede namang si Yuro ang gumawa nito. Okay lang kasama kita. Salamat. Ano? Salamat sa walang sawang pagsuporta mo sa akin. Pinaglalaban mo ako. Sa mga panahon na kailangan kita. Nandyan ka palagi. Dahil ikaw ang aking partner, isang napakahalagang tao sa akin. Akala ko, empleyado lang ako sa'yo. Xiao, mahal kita mula pa noong college ka. Noong Kinyaw Cup, nahumaling na ako sa'yo. Pagkatapos ng kompetisyon, sasabihin ko sa'yo. Hintayin mo ako. Gu, pinadala ko ni Chow para sa kanya. Bilang idea sa inyo para sa susunod na quarter. Sa susunod, ipasa mo na lang kay Zhao ang ganitong mga bagay. Sige Gu, naiintindihan ka o. Uwi na muna ako. Kaibigan ka ni Xiao. Sana hindi mo siya bigin. Mas pagtuunan mo ng pansin ang pagtulong kay Lin Xiao. Gu, ano ang ibig mong sabihin? Matalino ka, alam mo kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Payo ko sa'yo, huwag kang sumali sa maling grupo. Ingat ka. Sige, naiintindihan ka o. Salamat Gu. Sabihin Montag. Ano ang urgent na kailangan mo sa akin? Fai, Zigu. Baka pinaghihinalaan na tayo. Ano ang sinabi niya? Sabi ni Gu, huwag akong sumali sa maling grupo. Kung may susunod pa, pagsasabayin ang lahat ng kasalanan. Zigu Montag. Talagang espesyal si Lin Xiao sa kanya. Noong nakaraang araw, nagwala pa siya sa ospital para sa kanya. Fai, Zigu. Hindi naman ako mahuhuli. Liiba? Huwag kang ma-stress, wala naman siyang ebidensya. Mabuti naman. Oo nga pala, sinabi ba sa iyo ni Lin Xiao kung saang ospital nakatira ang aking kuya? Iniutos ni Gu, huwag papuntahin kahit sino. Para gambalan si Ling Xiao. Ngayon, hindi ko na nga ma-access ang kanyang opisina. Hindi pwede. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Alamin kung saang ospital si Lingaw Yuan. Kung sakaling magising si Lingaw Yuan. Wala na tayo. Gu, nakapasok ako sa finals. Alam ko. Pumunta ka sa ospital. Ano na, nagising na ba ang kuya ko? Bakit hindi ka nagsasalita? May nangyari ba sa kuya ko? Pasensya na, kahapon sa crucial moment ng competition. Ayokong istorbohin ang iyong laban, kaya hindi ko sinabi sa'yo. Kagabi, biglang sumama ang kalagayan ng kuya mo, dinala sa emergency room. 5 oras bago siya naagapan. Paano nangyari yon? Akala ko stable na ang kalagayan niya. Hintayin mo ako, pupunta ako agad. Noong umagang iyon, sinabi pa niya na babawi siya sa akin. Hindi ko inakalang magkakaroon siya ng aksidente sa hapon.
Tumawag pa siya sa akin noong araw na iyon. Kung sinagot ko lang ang tawag niya, baka hindi sana nangyari ang aksidente. Kasalanan ko. Hindi mo kasalanan. Gagaling din ang iyong kuya. Iimbestigahan mo ito. Pagkatapos makipagkita ni Yuan kay Lin Xiao, saan siya nagpunta? Mas detalyado, mas mabuti. Magpadala ka rin ng ilang magagaling. Bantayan si Yuan 24 oras. Opo, boss ko. Xiao. Sabi mo nung araw na inatake ka. Si Lin Xiaofei ang sumaksak sa'yo. Siya ang sumaksak sa akin. Pero wala akong ebidensya. Yung sisi nung araw na inatake ka, nakita na. Pero kinuha na ng iba. Hinala ko. Ang susi ay ang iyong kuya. Kaya nung araw na yun, tumawag sa akin ang kuya ko para ibigay ang ebidensya. Alam ni Lin Xiaofei na may ebidensya ang kuya mo. Eh gusto niya pa rin wala ang ebidensya. Mukhang hindi nakuha ni Ling Xiaofei ang ebidensya. Base sa ugali niya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto. Kung ganun, baka 2 beses siyang kumilos. Mas delikado ang kuya ko. Huwag kang mag-alala, may nagbabantay na sa kuya mo. Salamat. Maghanda ka muna para sa kompetisyon. Ako na ang bahala kay Lin Xiaofei. Esan, Tara, ihatid kita pauwi. CJ. Ikaw pala ang nawawala kong kapatid. Ito bagong cellphone, regalo ko sa'yo. Salamat kuya. Walang anuman. Tama na, tatay. Huwag ka nang magalit. Nagkamali lang si Xiao. Hindi pa siya fully recovered. Hindi tamang panahon para saktan siya. Babayaan ko lahat ng utang ko sa'yo. Kahit anong gawin mo sa akin, ikaw pa rin. Ang kapatid kong si Lingao Yuan. Huwag kang mag-alala. Magiging okay ang kuya mo. Galit ako sa sarili ko sa ginawa ko sa kuya ko. Kung sinagot ko ang tawag niya, baka okay lang siya ngayon. Hindi mo kasalanan ito. Huwag mong isisi lahat sa sarili mo. Mayroon ka pa rin ako. Hindi ka nag-iisa. Salamat sa palaging pagtulong sa akin, lalo na sa mga panahong wala akong magawa. Hindi na kailangan ng pasasalamat sa pagitan natin. Ako ay ikaw. Ang pinakamatibay na sandigan. Pakiramdam ko, hindi ko kailanman mababayaran ang utang ko sa iyo. E di, pakasalan mo na lang ako. Salamat, Boss Gyu. Maaga kang umuwi at magpahinga. Ano man ang mangyari, tawagan mo lang ako. Ang ibig kong sabihin, kahit kailan. Kung kailangan mo ako, nandito lang ako. Umakyat ka na, titignan ko habang umakyat ka. CJ. Tay, nauhaw ka na? Fifei, narinig ko na nakapasok ka sa finals. Opo, Tay. Maghanda ka na mabuti. Huwag mong ikahiya ang pamilya Lin. Siyempre, hindi ako matatalo kay. Ling Xiao. Nga pala, Tay. Alam mo ba kung saang ospital si kuya? Marami na akong pinapahanap, pero wala pa ring nakakita. Sa tingin ko, sinadya ng gunay tago ang impormasyon. Bakit naman, pamilya rin naman namin si kuya. Bakit wala man lang kaming karapatan na dalawin siya? Pero huwag kang mag-alala, nasa pangangalaga ni Xiao ang kuya mo. Walang mangyayaring masama, at ang ospital na pinili ng Gu ay ang pinakamaganda. Bakhanga, hindi na magtatagal.
at magigising na ang kuya mo. Kung magigising siya, ako naman ang mamamatay. Mukhang kailangan kong maghanap ng paraan para mahanap si Lingaw Yuan. Nanay. Ilang araw na walang balita si kuya. Sobrang nag-alala ako. Puntahan na lang natin ang group. At hingin natin kay Lin Xiao kung nasaan siya. Marami tayo at marami rin silang tao. Hindi maglalakas loob si Lin Xiao na hindi sabihin sa atin kung nasaan si kuya. Fai, tama ka, anak. Hanapin na natin ang kuya at ate mo. Sabay-sabay tayong pumunta. Gusto kong makausap si Lin Xiao. May appointment BA? Anong appointment? Nanay niya ako. Ito naman. Mga kuya niya. Sabi ni boss ko, walang appointment. Hindi pwede kaming makausap ni Chief Lin. Anong kalokohan yan? Nanay, uwi na lang tayo. Anong uwi? Kayo, walang kwenta. Kung hindi natin mahanap ang kuya mo ngayon, ako mismo ang hahanap kay Lin Xiao. Nanay, nag-iimbestiga kami. Sasabihin namin sa'yo kapag may balita. Kuya, tama si nanay. Dapat talaga puntahan natin siya para humingi ng tao. Nanay, kalokohan yan. Sumasama ka pa. Alam mo ba kung saan ka naroroon? Teritoryo ito ng Gu Corporation. Isang kumpas lang nila. Wala na tayong matatayuan sa Jiangcheng. Takot ka sa Gu Corporation, ako hindi. Bahala na. Pupunta na ako ngayon para hanapin si Lin Xiao at hingin ng tao. Dalhin mo na ako ngayon kay Lin Xiao. May urgent ako sa kanya. Tawagan ko na lang siya. Pasensya na, hindi sumasagot si Chief Lin. Hindi kita mapapapunta sa taas. Si Chief Lin ninyo. Anak kao, yan. May urgent ako sa anak ko. Pinipigilan mo ako dito. Kapag may nangyaring masama, kaya mo bang panagutan? Yuru, sinabi ng babaeng ito. Nananay siya ni Chief Lin at gustong pumunta sa taas. Pero hindi sumasagot si Chief Lin. Bakit sila nandito? Sige, ako na lang kausapin sila. Kumusta po, tita? Zeno ka? Assistant at kaibigan ni Lin Xiao. Ay, buti na lang dumating ka. May urgent ako kay Ling Xiao. Dalhin mo na kami sa taas. Tita, against SA rules, yan. Anong against SA rules? Nanay kao, yan. Gusto lang kitang kumain kasama ang anak ko. Illegal ba yon? Dalhin mo na kami sa taas. May urgent kami sa kanya. Sinabi sa amin ni Xiao na wala na siyang kinalaman sa inyo. Buhay man o patay kayo. Wala na siyang pakialam. Hindi namin kayo papapasukin. Itong walang utang na loob na to. Ganito ang sasabihin ko sa inyo. Pupunta na ako ngayon sa taas at pupunitin ko ang bibig niya. Tana, nanay. Nanay. Tita, huwag po. Lin Xiao, lumabas ka. Saan mo itinago ang anak ko, Lin Xiao? Nanay, ano ba yan? Anong ginagawa mo? Lin Xiao, ibigay mo na ngayon ang address. Engi anak kao. Gusto ko siyang makita. Kung gusto mong magwala, umuwi ka. Sa Gu Corporation ka. Xiao, pasensya na. Pilit silang pumunta sa taas. Hindi ko sila mapigilan. Tawagin ang security. Palayasin silang lahat. Huwag mong isipin na dahil may Gu Corporation kang sandigan. Pwede mo na kaming tratuhin ng ganyan. Walang utang na loob. Huwag mong kalimutan, matagal na tayong walang relasyon. Hindi ka rin naman nanay ko, noon hindi, ngayon hindi. Sa hinaharap hindi at kailanman hindi. Ikaf. Lin Xiao, ang lakas ng loob mong ganyanin ang nanay ko. Zazampilin kita. Babalikan kita, umalis ka na ngayon din. Kung hindi, isasakdal ko kayo sa kasong pagnanakaw ng negosyo. Sa gitna ng kompetisyon, naglakas loob kayong magulo sa kumpanya ng kalaban. Xiao, hindi sinasadya ng nanay. Nag-alala lang siya kay Bunso kaya nagmamadali. Nagmamadali siya. Dahil ba nagmamadali siya, pwede na siyang basta pumasok sa kumpanya ng iba. Humihingi ako ng tawad para kay nanay. Pasensya na. Kung may saysay ang paghingi ng tawad, edi wala ng pulis. E di itawag mo na sa pulis. Mas mabuti pa para masabi ko sa kanila na ikaw ang nagkidnap sa kuya ko. Xiao, pwede bang sabihin mo sa amin kung saang ospital si Bunso? Sobrang nag-alala na ang mga magulang. Kalagayan niya, grabe kasi ang sugat niya. Kalimutan nyo na. Hindi ko sasabihin sa inyo ang address ng ospital ni Kuya. Ling Xiao, ano ba talaga ang balak montag? Gusto kong makita ang anak ko. Nanay ko naman siya. May karapatan kaming makita siya. Nga, ginagawa mo ito. Hindi mo pinapayagan si nanay na makita si kuya sa huli. Hindi ka ba nababagabag ng konsensya mo? Gagamitin niyo ba yung moralidad? Noon, nang ginagawa niyo sa akin yan, hindi ba kayo? Nagkaroon ng konsensya. Sige. Kahit ako ang nagkamali, nanay mo pa rin ako. Nanay, hindi ka karapat dapat. Pinahihirapan mo si Feifei. Nanay, wala akong ginawa, nanay. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa kapatid mo. Ikaf. Xiao, alam kong may galit ka sa akin. Pero si kuya mo walang kasalanan, pakiusap. Hayaan mo akong makita siya sa huli. Nakikiusap ka? Noong ako ang nakikiusap, paano niyo ako trinato? Nakalimutan niyo na ba? Kuya, pakiusap. Huwag mong hayaan na palayasin ako ni nanay, kuya. Kuya,
Pasensya na. Umalis na kayo. May trabaho pa ako. Kuya, huwag kang magpapaloko sa kanya. Mga babaeng ganito, wala talagang katotohanan sa sinasabi. Lin Xiao, sasabihin ko sa iyo. Kung hindi mo sasabihin ngayon, hindi ka alis. Mukhang gusto ng third young master na magkagulo sa Gu Corporation. Presidente Gu, Mukhang hindi sapat ang aral na ibinigay sa inyo noong nasa ospital. Hindi ba? Presidente Gu, kausap ko lang ang anak ko. Hindi beabwede yun? Naalala ko noong nasa ospital, pumirma na kayo ng kasunduan ng paghihiwalay. Sa legal na aspeto, hindi na kayo ina at anak. Kung hindi pa kayo alis at gusto ninyong magpatuloy ng gulo, bukas, papanagutan ng Lin family ang lahat sa Jiangcheng. Ma, uwi na tayo. Masasaktan lang tayo nito. Pero yung kuya, huwag na yang pero. Tara, uwi na. Hintayin mo ako, babalik ako. Kung hindi ko makita si Go Yuan, hindi ko kayo patatahimikin. Tama, babalik kami. Sa susunod na may ganito, tawagin mo ako. Sabi ko sa'yo, hindi ka nag-iisa. Na pala, sabi sa akin ng doktor. May mga senyales na gigising ang kuya mo. Talaga? Pumunta tayo sa ospital para bisitahin si kuya. Ma. Kumusta? Ayaw pa ring magsalita ni Xiao. Ma, kahit sa iyo, ayaw niyang magbigay. Si Presidente Gu. Pinapalayas na tayo ng gagat. At halos lumuhod na si Ma sa kanya, ayaw pa rin niyang magsalita. Ano ba? PA. Ang ingay-ingay. Anak mo yung may kasalanan. Pumunta ako sa itaas para tanungin siya tungkol kay Go Yuan. Hindi lang siya nagsalita, gusto pa akong kasuhan. Daw ay pagnanakaw ng trade secrets. Pumunta ka sa itaas ng walang paalang? Nagkakagulo ka. Bakit ako ang sinisigawan mo, hindi mo anak? Pareho silang contestants ni Fifei at Xiao. Dapat nag-iingat. Pero kayo, bigla na lang pumunta sa kanya. Nagmamadali lang ako, nagtatanong tungkol kay Go Yuan. Hindi ko naisip ang lahat ng ito. Tatay. Mahal ka lang ng nanay Montag. Mahal ka lang talaga. Huwag mo siyang ipagtanggol. Gusto niyang sirain ang buong pamilya natin. Anong klaseng tao si Gu? Aya ba nating pamilyang ito ang makipag-away sa kanya? Tatay, nanay, may urgent ako, alis muna ako. Si. Pumunta sa Mingsin Hospital. Hanapin mo ang pasyenteng nagngangalang Lin Yuan. Gusto kong hindi na siya makapagsalita habang buhay. Huwag kang mag-alala, sigurado akong masisiyahan ka. Hindi ako naniniwala. Ngayon, siguradong mamamatay si Lin Yuan. Kuya, hindi kaya tayo mahuli? Sa suot natin, sino ang makakakilala sa akin? Kuya, hindi ba parang masyadong madali ang lahat? Ako ang kuya mo, ako ang Zhuge Liang ng panahon ngayon. Kontrolado ko ang lahat. Ano ang kinakatakot mo? Tara na. Naku, nahuli tayo. Hulihin niyo sila. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Si Lin Xiaofei ang nag-utos sa amin. Wala akong alam. Una pala, may ebidensya kami. Na binayaan kami ni Lin Xiaofei. May darating na representative ng Naigaw Company ngayon, kinakabahan ka ba? Medyo, pero may tiwala ako sa sarili ko. CJ, Boss Gu. pasok ka muna, may asikasuhin pa ako. Balik ako mamaya. Aray, Sir, okay lang ba kayo? okay lang, masakit lang ng konti ang dibdib ko. Pwede mo ba akong tulungan pumunta sa taas? Saan po kayo nakatira? Dito lang ako sa hotel. Sa ika-6 na palapag. Salamat. Walang anuman, ingat. Ikaf. Sirain mo ang gawa ni Lin Xiao. Maraming CCTV dito, delikado. Et Zaka. Wala akong keycard, hindi ako makakapasok. Oi. Pwede kang magsuot ng maskara. Tungkol naman sa keycard. Ito ang keycard ng kanyang kwarto, numero 87. Ito ang gawa ni Lin Xiao. Gusto ko ng 10 milyon. Huwag kang mag-alala.
Basta't magawa mo ang trabaho, hindi ka mawawalan ng pera. Ling Xiao. Ngayon, sisirain ko ang reputasyon mo. Maligayang pagdating SA Nico Cup Global Fashion Design Competition. Tanggapin natin ang 4 na kalahok. Ipakita ninyo ang inyong final na mga gawa. Tingnan mo, ako ang magiging champion. Ano ba yan? Ano? To? Ito ba ang entry mo? Mas basura pa ito kaysa sa suot ng mga pulubi sa kalye. Mas maganda pa ang suot nila kaysa dito. Nakakahiya talaga. Tingnan MO2 ONO2 Vida BA to SA Competition. Talaga, insulto to SA Fashion Industry. Dapat siyang diskwalipika. Hindi kami narito para makakita ng basura. Lumabas ka. Palayasin siya. Paalisin niyo siya. Huwag kayong magmadali. May ibubunyag pa ako. Tingnan ninyo ang screen. Nakita na yobe? Kalahok numero Walumput Pito. Si Lin Xiao, naglakas loob pang makipagkita sa judge. Anong judge? Ibig sabihin, si Lin Xiao. Nakarating sa finals dahil sa judge. Tama, itong judge na ito ay nakaupo dito. Ang una mula sa kaliwa, si MR Gao. Ikaf. Tayo ay nagsisinungaling, nahihilo lang ako noon. Salamat sa tulong ng babaeng ito, inalalayan niya ako papunta sa kwarto. Nakakapagtaka, bakit hindi ka humingi ng tulong sa waiter? Bakit si Lin Xiao pa ang inalalayan mo? Hindi ka maintindihan. Nakita na yobe? Sie Ling Xiao. Nagdala ng basura sa competition. At naglakas loob pang makipagkita sa judge para manalo. Ngayon, humihiling ako sa committee. Nadiskwalipikahin si Lin Xiao. At permanenteng ipagbawal siya sa fashion industry. Sino ang dapat diskwalipikahin, hindi pa sigurado? Lin Xiao, ano pa ang masasabi mo? Malinaw ang ebidensya at ang gawa mo ay naging basura na. Alam kong tuso ka, kaya naghanda ako. Ono 2. Ang ganda. Ang ganda, maganda talaga. Ito ang tunay kong gawa at yung pinutol-putol na tela kanina. Isang panlilinlang lang ito. Impossible, sinabihan ko talaga. Lin Xiao, nanggagago ka sa akin. Si Tang Yuro ba ang sinasabi mo? Meron pa akong recording, pakinggan ninyo. Sirain mo ang gawa ni Lin Xiao. Puno ng CCTV dito, delikado. At wala tayong susi para makapasok. Ito ang susi ng kwarto, tandaan mo. Entry number 87. Kai Ling Xiao yan. Pagkatapos nito, gusto ko ng 10 milyon, huwag kang mag-alala. Basta matagumpay ka sa trabahong ito, sigurado ang pera mo. Ling Xiao, Ziziran Kitan Gayon. Kaya pala si Ling Xiao. Ay pinagtaksilan ni Lin Xiaofei. Ganito pala si Ling Xiaofei. Gagawin ang lahat para manalo, walang hiya. Peki ang recording na ito, gawa-gawa mo lang yan. Hindi ito totoo. At nagpapatay ka kay kuya. Tingnan ninyo ang malaking screen. Nagkamali talaga ako. Pakiusap, patawarin mo kami. Ang saya-saya, saan mo nakita ang mga extra na ito? Kahit anong video lang, pinaniniwalaan mo. Ling Xiaofei at sinaksak mo ako ng gabing umuulan. Binalagbag mo si kuya, isa-isa, hindi ka makakatakas. Sumuko ka na. Lin Xiao, ano ba ang pinagsasabi mo? May ebidensya ka ba? Meron na agad. Ibig sabihin, wala ka pang ebidensya, nagsisinungaling ka lang. At binigyan mo ng droga si Enid Gao. Sinadya mong oras para ako ang maghatid sa kanya sa hotel. Para makunan mo ako ng video, kinuha ko rin ang kiki. Tingnan ninyo ang malaking screen. Guardia, hulihin siya. Hindi lang niya ako pinagtaksilan. Siya pa ang nagreklamo. Ikaf. Ling Xiaofei, may kaso ka rin ng plagiarism. Ang entry mong ito ay aking disenyo 3 taon na ang nakalilipas. Ling Xiao. Ito ang gamit na ito. Ito ang disenyo ni MS Lin. 3 taon na ang nakalilipas. Tama. Kamag-anak ng pasyente, gising na siya. Pumunta kayo sa ospital. Sige, pupunta na ako.
Tulong, tulong, may tao ba? Tulong. Disyerto ito, kahit sumigaw ka ng malakas. Walang sasagip sa iyo. Link selfie. Ano? Sabi ko sa'yo, ako ang magwawagi sa huli. Pakawalan mo ako. Pakawalan ka? Katulad mo ang kuya mo, dapat kayong mamatay. Hindi ko siya sinagasaan hanggang sa mamatay. Nagsisisi talaga ako. Inamin mo na ikaw ang nagmamaneho ng masagasaan ang kuya mo. Oo ako. Ano naman gayon? Hindi mo nga kayang tulungan ang sarili mo. May panahon ka pa para sa iba. Bakit mo ginawa yun sa kuya? Wala siyang kasalanan. Wala siyang kasalanan. Ako? Wala rin ba akong kasalanan? Mahal ko lang talaga ang pamilyang ito. Ikaf. Siling awiwan dahil sayo. Gusto niyang imbestigahan kung sino ang nanaksak sa'yo. Sasabihin pa niya sa mga magulang. Kung ganon, ang pagsisikap ko sa mga nakaraang taon. Ay masasayang lang. Dinanas mo ang bunga ng kasalanan mo. Wala ka bang kasalanan? Kung hindi dahil sa'yo noong 5 taon. Hindi ako magiging ganito ngayon. Mahal na mahal ako ng kuya noon. Dahil sa'yo, sa pagdating mo. Naagaw mo ang pagmamahal niya. Lahat ay dahil sa'yo. Hindi nagbago ang pagmamahal nila sa'yo. 5 taon akong wala, pero itinuring ka nilang tunay na anak. Alam mo ba kung gaano kita kinainggitan? Hindi ka o inakala. Na may araw na inggitin mo ako. Pero nang malaman ng kuya ang katotohanan, lumayo siya sa akin. Kasalanan mo ito. Bakit ka bumalik? Bakit mo kinukuha sa akin ang mga magulang? Pinutol ko na ang relasyon ko sa kanila. Pero si tatay, dahil kay Go. Bigla kang pinansin. Hindi lang talaga. Ako ang pinapansin. Ginamit lang niya ako para makipag-ugnayan sa Diyo. Para makapagtulungan sa ila. Huwag kang magpanggap. Binigay ni Lingaw Yuan sa'yo ang USB. Ibigay mo sa akin. Wala sa akin ang is. Nazan? Gumawa ka ng napakasamang bagay. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Link selfie, magpakumbaba ka na. Wala akong kasalanan. Bakit ako magsusuko? Tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo, may oras ka pang magbago. Ayoko talaga sa'yo, laging ayaw aminin ang pagkakamali mo. At ang taas-taas mo pa, parang laging nagtuturo sa iba. Alam Montag ba? Gayon, nasa keme emaw ako. Bawat araw na nabubuhay ka, panganib sa akin. Tumigil ka. Bakit kayo nandito? Kung hindi ko napansin si Xiao at bumalik, hindi ko malalaman na ikaw ang kumidnap sa kanya. 5-5. Ano BA? 2? Fai, mayos nating pag-usapan. Fifey, ilapag mo ang kusilyo. Nanay, tatay, pasensya na. Hindi na ako makakabalik. Ito ang gusto mo, di ba? Bakit nasa iyo ang USB? Ako ang nagbigay. Kuya, kamusta ka? Ayos lang. Lingaw Yuan, buhay KPA pala. Swerte Montag talaga. Gao Yuan. Ano ba talaga ang nangyari? Link Xiao Fai? Sinaksak Montag si Xiao, pinangga Montag ako. Ngayon papatayin Montag PA si Xiao. Napakasama mo talaga. Ano? Siya yon. Siya ang bumangga sa akin. Dahil may ebidensya ako na siya ang nanakit kay Xiao, kaya gusto niya akong patayin. Imposible. Hindi gagawin ni Fife yon. Nanay, Anak, baka nagkakamali ka lang. nanay, niloloko lang niya tayo. Ako ang gumawa. Ano naman? Dahil din naman sayo. Dapat kayong dalawa ang mamatay. Lingaw Yuan at ikaw din. Link Xiao. Link Xiao Fai. Pinatay mo ang ate at kuya mo. Hoy, pamilya mo sila. Paano mo nagawa yon? Loko ka pala. Bakit Montag ginawa yon? Ayaf Montag ba kay Link Xiao? Para lang sa pamilya natin. Wala akong kasalanan. Pero hindi mo pwedeng pumatay. Xiao Fei, labag sa batas yon. Pakawalan mo na si Xiao. Noong una, saan kayo nagpunta? Parehong ayaw ninyo kay Lin Xiao, hindi ba? Gaano ninyo kamuhi si Lin Xiao? Ngayon gusto ninyo siyang iligtas. Siege. Ipalit ninyo ang inyong mga ari-arian. Hindi lang sa Lin family, pati sa Go family kukunin ko. Ano sa tingin ninyo? Kaya ninyong bitawan? Basta pakawalan mo siya, hindi lang ari-arian ko. Pati buong Go ibibigay ko sa'yo. Mukhang napakahalaga sa iyo ni Lin Xiao. Hindi, wag mong ibigay sa kanya. Bilisan mo, kung hindi papatayin ko siya.
Lin Xiaofei, nawawala ka na sa sarili mo. Bitawan mo ako. Ako ang magiging pinakamayaman sa Jiangcheng. Kayong mga hamak. Hindi ninyo ako dapat hawakan. Bitawan ninyo ako, mga hamak. Bitawan ninyo ako. Tatay, nanay, ako ang tunay ninyong anak. Paano ninyo ako matitis? Tumigil ka. Wala kaming anak na tulad mo sa Lin family. Pinagsisisihan ko sa buhay ko na nagdala ako ng asong gubat sa bahay. Dadalhin kita sa ospital. Huwag kang mag-alala, okay lang ako. Ganito ka na, okay pa rin? Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Tingnan mo, okay naman ako ngayon, hindi ba? Kung hindi ako mabilis kumilos, patay ka na. Matalino talaga si Gyu. Naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Ciao, pasensya na sa iyo, nanay. Xiao, ikaw na lang ang natitirang anak. Nang tatay mo ngayon. Mula nang paulit-ulit ninyong ipagwalang bahala ang paghingi ko ng tulong. Hindi na ako kapamilya ninyo. Xiao, sumama ka na sa amin pauwi. Nakaranas na kami ng parusa. Kumpara sa naranasan ko, ano ba talaga ang halaga ng mga parusang iyon? Dati, hindi kami dapat gumanito sa iyo. Mapapatawad mo ba kami? Hindi possible. Hindi ko kayo mapapatawad. Kuya Siming, halika na tayo. Mukhang. Hindi na niya tayo kailangan. Siming, masayang-masaya ngayon si Lolo. Pareho na kayong nagkatuluyan. Malapit na tayong magkaroon ng apo. Oo, bilang kuya. Masaya rin ako. Maasahan ang pamilya Gu. Mapagkakatiwalaan si Siming. Salamat, Lolo. Salamat sa inyong lahat sa pagbati. Siyaw. Sa totoo lang, noong unang kita ko sa'yo, nagustuhan na kita. Sa mga susunod na araw, ako'y palaging magiging kasama mo, ipagtatanggol kita. Siming, ikaw ang kasama ko habang buhay. Naniniwala ako na mas gaganda pa ang ating mga araw. Tara, tingnan ninyo dito. Tingnan ang kamera, ngumiti.